Kasi siyempre, nakita ng kanyang anak, yung kanyang tatay, pinusasan po ng ating mga authorities kasi nga po may warrant of arrest sa kanyang sinerve at nakakulong ngayon kasama mga kababayan si Rodante Marcoleta. Yung plunder mga kababayan. Ngayon, ginamit itong sulat ng kanyang anak. Baka nga ikinotes itong anak niya na sumulat ng ganito para maipost ni Lorraine Badoy para po mag-appeal sa emosyon ng mga tao. Pwedeng ganon. Ngayon, sinagot ni Mike Defensor. Pinost uli po ni Lorraine Badoy. Sa post ni Mike Defensor, may kasamang propaganda at atake sa Marcos administration siyempre. Kita na ninyo? Malinaw po, propaganda. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung kampo ni Digong mga kababayan, itong number one supporter niya, si suspended Dr. Lorraine Badoy, may post, yan Lorraine Badi, 10-year-old Juliana wrote her father Mike Defensor a letter. I was given permission to share this precious letter with you guys. I am sharing with you my letter to Juliana as well. Read her letter first, please. My heart hurt reading it. Ano na yun, Mr. Maravillas? Yung pagkakulong ni Mike Defensor dahil sa patong-patong na kaso na kanyang kinakaharap. Siyempre, magpapaliwanag siya sa kanyang anak na 10 years old kasi malamang hindi pa yun maintindihan masyado ng kanyang anak kung bakit siya nakulong. At siyempre, mga kababayan, kung ano ang kwento ng kanyang tatay at nanay, kapatid na parehas po nakasuhan, yun ang paniniwalaan siyempre. At ito, pinost ni Lorraine Badoy, alam na natin kung ano yung intensyon para po i-exploit ang emosyon ng ating mga mamamayang Pilipino. Yung pabiktim po, parehas ni Sara Duterte na sila yung nagbanta ng biktima sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez, pero sila yung victim. Pare-parehas ang strategy po. Di gusto niya namin marinig, Mr. Maravillas, basahin mo na kung ano yung sulat ng anak ni Mike Defensor na shiner ni Lorraine Badoy. Para siyempre kaawaan natin siya, kaawaan natin sila, mga kababayan. Yan ang malinaw na intensyon. Ayan post ito ni Lorraine Badoy. Hello. Sabi dyan, Dear Dada, I love you so much and I wish I can hug you and mommy like we did before. And seeing you say goodbye to me broke my heart. I wish to see you all of us as a family, eat dinner and pray while we are holding hands. Hopefully all this ends and we can all reunite and hug one another. I hope you know that I miss you so much, and I love you. I hope you are doing well. Please stay strong for me. Love, Yana. Ayan daw mga kababayan yung sulat ng 10 years old na anak ni Mike Defensor. Kasi siyempre nakita ng kanyang anak, yung kanyang tatay, pinusasan po ng ating mga authorities kasi nga po may warrant of arrest sa kanyang sinerve at nakakulong ngayon kasama mga kababayan si Rodante Marcoleta. Yung plunder mga kababayan. Ngayon, ginamit itong sulat ng kanyang anak. Baka nga ikinotes itong anak niya na sumulat ng ganito para maipost ni Lorraine Badoy para po mag-appeal sa emosyon ng mga tao. Pwedeng ganon. Ngayon, sinagot ni Mike Defensor. Pinost uli po ni Lorraine Badoy. Sa post ni Mike Defensor, may kasamang propaganda at atake sa Marcos administration siyempre. Kita na ninyo?
Malinaw po, propaganda. Ito daw yung sulat, response ng tatay, si Mike Defensor. My dearest Juliana, there is nothing sweeter for mothers and fathers than to hold their children in their arms. But sometimes, something bigger calls to us. Your dad is now fighting monsters and demons who threaten to steal our beloved country away from us. Kita ninyo? Malinaw na propaganda. Akusasyon laban sa sa ating Marcos administration, sa ating gobyerno, at tinawag pang demons, monster. Ibaliktad yata, mga kababayan, yung mga demons and monster, kayo yun. O, di ba? Kayo yung sangkot sa kung ano-anong mga katarantaduan na kaso. Ano yung kaso ni Mike Defensor? Qualified human trafficking. And this time, yung plunder, nakulong siya with, Rodante Marcoleta. Tapos binabaliktad ninyo, bakit? Anong kaso ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mag-file na kayo ng kaso. Kung baga naniniwala kayong sangkot mismo yung ating Pangulo, pati si Martin Romualdez, sa flood control scandal, tulad ng sinasabi ng mga witnesses ninyo na 18 liars. Pa, diba? Bakit hindi pa kayo mag-file? May abogado naman kayo na pwede ninyong utusan. Puro propaganda, mga kababayan. Malinaw na propaganda to. Your dad is fighting monsters and demons who threaten to steal our beloved country away from us. False charges have been filed against him, your mother, your sisters, your uncle. Sa korte na lang po kayo magpaliwanag. Kung talagang false yan, di mapapawalang sala kayo. But this time, hindi natin masasabi na false siya kasi may nakita pong probable cause. Di ba? May mga dokumento, may mga witnesses, may ebidensya mismo laban po sa inyo. Malinaw pong propaganda. Sabi niya pa, your family business that was built through the sweat of honest labor, through the years that put food on the table for thousands of your father's employees and their families has been shut down by Marcos for no other reason than because your father spoke the inconvenient truth with great clarity. Bongbong Marcos is the mastermind of the flood control scam, the massive historical theft of public coffers. Malinaw po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan niya ninyo, interview po ng media doon sa Canada. Kung ako niya yung mastermind ng racket na to, bakit sisirain ko yung racket ko? Ako niya yung nagpaimbestiga. At dahil sa aking pagpapaimbestiga, may mga nakulong na. The previous administration niya nagpaimbestiga. Di ba wala? Di ba hindi? Malinaw, mga kababayan. Tapos ituturo nila, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos as mastermind. Kumusta naman yung previous administration? Alam nila yung mga flood control projects na ghost, mga kababayan substandard, alam ni Digong, pero never siya nagpaimbestiga. Walang nakulong, walang naimbestigahan, walang nabawi ni Kosing. Tama po, mga kababayan? Kaya walang maniwala dito sa kwento ni Mike Defensor. Itong kaso po ninyo, harapin ninyo ng maayos. Huwag gawa kayo ng gawa ng mga kung ano-anong kwento. Iniiba ninyo yung kwento doon sa kaso na kinakaharap ninyo mismo. Linisin mo na ninyo yung inyong pangalan doon sa kinasangkutan ninyo ng company ninyo, yung qualified human trafficking at itong plunder case ni Rodante Marcoleta kung saan kayo yung donor. Sabi pa niya, still, they both refuse to kneel before these ugly monsters. This story of oppression and victory is a story as old as time, Juliana. Your father is treading the very same path great men and women of the human race have trod. You, his daughter, are walking the very same path
daughters of great men have walked through the vast corridors of time. I have walked that path to Juliana because my father was a man of principle who possessed a great love for our country and could not be both. Loko talaga niya si Sir Dan itong si Mike Defensor. Itinaas yung sarili niyang bangko. Itinulad niya yung sarili niya sa mga great men of old. Huwag kami Mike Defensor. Di ba? Doon pa lang sa mga testigo mo na hindi magtugma-tugma. Yung mga kwento nitong 18 liars, basag na kayo. Ito talaga po yung ating pag-uusapan mga kababayan. Nakita ko lang itong post ni Lorraine Badi. Ginamit pa yung anak ni Mike Defensor ng kanyang tatay. Ginamit pa yung kanyang anak para sa propaganda sa panira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang kadala-dala. Ang kwento mga kababayan ni Mike Defensor, puro kwentong kutsero. Pati yung anak niya, niluloko niya. Ginamit pa yung anak niya sa bagay, pati nga yung asawa niya at yung siya niyang anak. Di ba? Nasangkot doon sa qualified human trafficking. Dinamay niya sa kanyang kalukuhan. So isang illegal at lohikal mga kababayan na impossibility na magmula po ang katotohanan sa isang pugad ng kriminalidad, ang isang utak sindikato na naharap sa kasong walang piyansa at walang moral na kapasidad na magluwal ng mga tapat na testigo. Kaya naman po, yung mga testimonies nitong kanyang 18 liars ay patay na po sa simula pa lang. Sa ilalim ng prinsipyo po na falsos in uno, falsos in omnibus. Hindi nga lang uno yung falsos, kundi napakaraming falsos. Ang daming mali sa kwento nitong mga 18 liars. So nakikita natin mga kababayan, itong si Mike Defensor ay sumasa ilalim sa pinakang maruming muka ng DDS propaganda machine. Isang operasyon mga kababayan na binuo hindi para sa hustisya, kundi para protektahan yung kanyang mga sariling personal na interes sa pamamagitan ng pag-back up dito po sa mga witnesses niya, mga kababayan, na ginagamit sa panira ng kung sino-sinong tao. So ang kanyang mga non-bailable na kaso ay nagpapatunay lamang na may malalim siyang vested interest na sirain po yung institusyon ng batas at ilihis ang atensyon ng publiko gamit po ang gawa-gawang kwento nitong 18 liars. Ang madilim na track record at kasalukuyang pagkakakulong ni Mike Defensor mga kababayan, kung saan ito'y nag-ugat doon sa kasong plunder na kinasakutan mga kababayan ng kanyang barkada na si Senator alam na ninyo, Rodante Marcoleta. So ngayon, formal na siyang naaresto at nakakulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Kaugnay ng kasong plunder o pandarambong at indirect bribery. Matapos na ibasura mga kababayan ng Sandigan Bayan at 3rd Division ang kanyang motion. Then sinampan din si Mike Defensor mga kababayan ng kaso qualified human trafficking ng NBI sa Pasig Prosecutor's Office bilang chairperson ng Cliff Point Development Corporation, ang kumpanya mga kababayan na nagpapatakbo ng sinalakay na KTV Bar at Blue Hotel sa Pasig, kung saan nasagip po ang may 54 na mga kababaihan mula sa prostitusyon. Karumal-dumal ang kinasangkutan mga kababayan na kaso ni Mike Defensor. Kaya pati anak na niloloko niya. Ngayon, going back dito mga kababayan sa kanyang mga testigo na 18 liars, inamin po ang mga faking ebidensya sa kanilang press conference at affidavit
na gumamit sila ng mga manipuladong larawan para pilit na idawit ang mga kalaban po sa politika sa mga peking maleta po ng kickbacks nang mabaon sa mga salungatan na pilitan ngayon yung kanilang kampo na aminin na nagkamali ang paggamit ng kanilang mga peking ebidensya. Tapos maniwala tayo sa kwento nila. Dahil wala man silang totoong hawak na patunay. Kaya kinasuhan sila ng cybercrime at libel. Ang gawa-gawang kwento ng alleged 18 Marines hinggil sa bilyon-bilyong kickbacks ay nauwi, mga kababayan, sa mga kasong grave oral defamation in relation po to cybercrime. Matapos na mapatunayan na puro imbento at paninira lamang yung kanilang mga paratang. Nakita na ninyo? Nabunyag din sa official na record ng militar na ang mga pangunahing saksi na ito ay hindi po mga kagalang-galang na sundalo, dishonorably discharged. Madaling sabi, tiniwalag sa serbisyo dahil sa paggawa ng mga seryosong paglabag sa disiplina at naunang mga anomalya. So maniwala tayo sa kanilang mga kwento. Yung kanilang affidavit, mga kababayan, scripted na may santambak na mga erratums, mga errors, puno ng mga pagwawasto ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Kasi nga po, hindi po nagtutugma yung mga pitsa, yung mga timelines, at serye ng mga pangyayari. Tuwing sinasa ilalim sa masosing mga pagsusuri, malinaw na bagsak yung credibility ng mga witnesses na to ni Mike Defensor. Malinaw na conspiracy ito para lang sa mga propaganda nila laban sa mga kalaban sa politika, laban sa Marcos administration. Madaling sabi, hindi po hostisya ang kanilang pakay, kundi destabilization para ilihis ang atensyon ng publiko mula, mga kababayan, sa mabibigat na krimen na kinakarap ngayon ni Mike Defensor at kanyang amo na si Sara Duterte. So hindi kailanman, mga kababayan, magiging sandigan ng katotohanan ang mga piking litrato, erratum at kwento ng mga itiniwalag na sundalo. Yung apat nga po, hindi man sundalo. You see? Lalo na kung ang arkitekto, mga kababayan, ng kanilang script ay isang tulad po ni Mike Defensor na may kasong plunder at qualified human trafficking. Tama po? Sino man maniniwala sa ganyang at sa kwento ng ganyang uri ng tao, mga kababayan? At may reputasyon siya sa pagtatanim ng mga testigo simula pa noon, mga kababayan. Yung issue kay Ador Mawanay, kay Ping Lacson, mga kababayan, si Mike Defensor ang nasa likod ng tanim witness. Kaya pag nagpauto pa kayo dito sa taong ito, iwan ko na lang, mga kababayan. Yan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.